Magandang gabi po sa inyong lahat. Naalala ko nung elementary ako, lahat naman tayo na dumaan sa elementary, hindi ko lang alam dito sa Maynila kung bago pumasok sa classroom, pinapapila din kayo sa labas ng pintuan. Naalala ko, doon sa amin sa probinsya, kapag papasok na kami ng classroom, nag-uunahan sa harapan. Literal, nagtutulakan kami. Hindi ko maintindihan bakit nag-uunahang pumasok sa classroom. Well, ang inaiisip ko lang is gustong maunang pumasok. Pero lahat din naman kami papasok sa loob. So pag pila pa lang, nag-uunahan na sa pila. Pero pag dating sa loob ng classroom, wala namang nauupo sa harapan. Sa lahat sa likod nauupo. Dahil kapag nasa harapan ka, madali kang tawagin. Ikaw ang una nakikita ng teacher. Ako kasi letter G. So nasa medyo may gitna, nasa malapit na ako sa likod. Yung mga pinakauna sa aking mga classmates na letter A, letter B, doon sila sa likod na uupo. Pero pinalilipat din naman sila doon sa harapan. Pero laging ganon. Every time, araw-araw, pipila sa labas ng classroom, maliban na lang kung maulan, talagang mag-uunahan sa harapan ng pila para unang makapasok sa loob ng classroom. Bakit kaya gusto nating mauna? Ano ang significance ng una? Kapag una, ikaw ang unang tatanggap ng biyaya. Diba? Pero kapag ang ibinigay ay hindi biyaya, inaayawan naman natin. Naalala ko ito dahil kung ating titingnan, pareho din ang nais mangyari ng dalawang magkapatid, si Santiago at si Juan, na mga alagad ni Jesus. Gusto nilang unahan ang 10 ibang mga alagad para magsabi kay Jesus na, Panginoon, gusto naming maupo katabi ninyo sa iyong kaharian. Ang kanilang simpleng request kay Jesus, Panginoon, sana po kami ay maupo katabi ninyo. Isa sa iyong kanan, isa sa iyong kaliwa. Bakit kaya? Bakit nasabi ng dalawang ito? Bakit inunahan ng dalawang ito ang parehong iniisip ng 10 ibang alagad? Dahil sinabi ni Jesus na pupunta sila sa Jerusalem, doon ay papatayin siya, ibibigay siya sa mga hentil, pero pagkatapos ng 3 araw ay mabubuhay na magmuli. Nasa isip ng dalawang magkapatid na ito na ang pupuntahan natin sa Jerusalem, gagapiin ng ating Panginoon ang mga Romano. At siya ay magtatatag ng isang bagong kaharian at dapat sa bagong kaharian na kanyang itatatag, tayo ang pinakauna sa lahat ng mga alagad na uupo sa parehong side ng kanyang trono. Bakit naman nagalit ang 10 mga alagad? Nagalit sila dahil naunahan sila ng dalawang magkapatid. Pareho pala sila ng iniisip lahat. Nauna lang yung dalawa na magsabi kay Jesus. Nagalit yung 10 dahil feeling nila, masyadong oportunista tong dalawa. Siguro pare-pareho sila nag-usap-usap, nauna lang ang dalawa na magsabi kay Jesus. Minsan nagagalit tayo kapag nauunahan tayo sa ating gustong mangyari. 'Di ba? Kapag mayroon tayong gustong gawin o mayroon tayong iniisip at inunahan tayo ng iba, nagagalit tayo. Ganon siguro din ang nangyari at naramdaman ng 10 mga alagad. Pero gusto kong pansin natin kung gaano kahaba ang pasensya ni Jesus. Hindi siya nagalit sa dalawang magkapatid. Sinabihan pa nga niya na ang posisyon na iyon ay hindi sarili kong desisyon at kagustuhan. Yun ay ibibigay ng Diyos Ama kung kanino niya nais ibigay, pero hindi aking desisyon. At sinabi ni Jesus sa kanilang lahat, kung sino man sa inyo ang gustong maging dakila, kailangang matuto siyang magsilbi.
sa lahat. Ang kadakilaan sa mata ng mundo, dapat ikaw ang pagsisilbihan. Para maging dakila ka sa mata ng mundo, kailangan ikaw ay mataas, ikaw ay mayaman, ikaw ay makapangyarihan, at ikaw ang pinagsisilbihan. Pero sa mata ng Diyos, ang kadakilaan ay dapat ikaw ang nagsisilbi sa lahat. At yun siguro ang magandang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. At sana, makikita natin kung papaano natauhan ang mga alagad at tumatak sa kanilang puso at isip hanggang sa iniwan sila ni Jesus nung Jesus ay umakyat na sa langit. Kung papaano nila pinagsilbihan ang mga unang Kristiyano. Hindi sila ang pinagsilbihan, sila ang nagsilbi sa unang Kristiyano. Yun pala ang sikreto ng kadakilaan sa mata ng Diyos. Ang ibigay ang sarili upang pagsilbihan ang kapwa. Ang ibigay ang sarili upang maging alipin ng lahat. Sa maraming pagkakataon sa ating buhay, tayo ay nagsilbi, tayo rin ay pinagsilbihan. At yun siguro ang magandang pagninilay na ibinibigay sa atin. Yung pagsisilbi na ating ginagawa, madalas ginagawa natin ito hindi dahil gusto nating maging dakila sa harapan ng Diyos. Ginagawa natin ang pagsisilbi dahil mayroon tayong hidden agenda. Meron tayong iniisip na kailangang maging dakila ako sa lahat. Hindi sa mata ng Diyos, kundi sa mata ng maraming tao. Kaya nga, ito na siguro yung pinakagasgas na paraan lagi ng pangangampanya. 'Di ba? Meron na ba kayong narinig na kandidato tuwing eleksyon na sasabihin, kailangang pagsilbihan ako ng mga tao? Wala, di ba? Ang lagi naririnig natin, ako ang magiging alipin ninyo. Ako ang magsisilbi sa inyo. Napakagasgas na dahil alam nila na ito dapat ang gagawin, pero ginagawa para sumikat. At wala sa puso ang pagsisilbi. Kaya mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, sa araw na ito, tingnan natin sa ating sarili ang paraan ng ating pagsisilbi sa ating kapwa-tao. Ano ba ang ating intensyon? Ito ba ay para maging sikat tayo sa harapan ng ibang tao? O para pagsilbihan ang Diyos sa pamamagitan ng ibang tao?